So direkta guhitan natin sentro mga idol. Ito dito. Yan. Ito yung ba't naging ganito siya. Tingnan nyo dito ang plastada. Yan. At may paliko. At dito sa kabila may paliko din. Yan ang paliko. Kaya ginuhit ko yung paliko. Dito tayo kukuha ng degree sa kompas. Kung ito mga idol, kung susundan natin tong bawat kurba na to, medyo tayo tatagalan, pero i-straight lang natin galing dito sa top papunta dito para mabilis nyo lang ma-catch up. Kasi kung susundan natin to, ibang degree ang kukunin natin, makukuha to, copy natin to. Kagaya nito sa sinampol kung may tinapyas dito, para normal lang, pero sinadya. At ayun sa actual, ayan yung tapyas, parehong-pareho yung curve niya. Ayan. Kaya direkta natin straight para mabilis nyo maintindihan. So una, kuha natin ng degree dito to compass. Para tandaan mga idol ha. Andito ako sa posisyon na to, dito posisyon to east, west doon. Ayan siya. Ito nakatatak ito dito ako kukuha ng palatandaan. Itong 14 to 80 is degree yan mga idol. Kahit saan sa dalawa niyan ay isulat, pwede natin isulat. So para mabilis lang, itong 14 parameter yang 14 mga idol. So mga hindi nakakaintindi at nagmamagaling sa kompas. Kompas lang magaling pero di naman pala alam kung paano i-compare through area yung mga binabasa natin. So sinunod ko na lang 14 or 80 degree. So ayan. At sunod itong na parte, ito yung dito na kanto, ito yung susulat ko ngayon dito. Ang nakatatak dito, andito tayo sa dito na parte. Ito kayo na banda yung S, dito banda yung south sa tinatayuan ko, likod ko. So ngayon, lagyan natin ng compass, travel to north. Dahil andito ako sa south ngayon, pwede akong doon ako kukuha ng base dito sa bandang northwest. 340 or 61. So pareho lang yan mga idol. 340 or 61. Importante sa dalawa niyan, kahit isa lang isulat mo, binabanggit lang natin 2 degree kasi kumpas yung ginagamit natin, pero pareho lang, palatandaan ang kinakahulugan. Kaya gumagamit ako ng kumpas kasi nagbibigay siya palatandaan kung accurate ba, kung i-compare natin through area ang binabasa natin. Ngayon dito, dahil dikit dito, sa dalawa dito dikit, so parehong degree ang pagbabasihan dito. Andito tayo ulit na parte sa bandang northeast. Kung ibase to, align to dalawa northeast, pero ang tunay na susundan natin itong kurba kasi may kinurba dito. Northeast line dito, ito yung susundan natin. Ito yung nagbibigay accurated. Ito accurated to itong line na to, north south. So 360 degree mga idol, north south. So itong isang line na to, at dito east west. Ayan. Sa ganitong marker, east west at saka south north. So ito pa lang na nakuna natin ng degree sa compass. So dito na natin mababase at malalaman na legit ito dahil accurate siya to compass. South north, east west at saka sa dito. Saka natin mamaya mga dot na to
dito natin malalaman sa parte nito ang mga dot kung saan sa kanila yung treasure sa pamagitan ng mga dot kung anong shape. So ngayon, ang pinapaliwanag ko muna dito yung pyramid, himas bato, pyramid shape, kung saan ma-confirm ito. Pag once na ma-confirm na natin to na legit, pwede ka nang kahit saan ka sa kanila dito, kung saan mo makita yung magandang dot dito na talagang solid legit na may dot, kung saan na parte. Ibig sabihin dito na parte yung treasure, dito ba magkabilaan. Ibig sabihin kung may dot dito dyan, ibig sabihin magkabilaan, ikaw na bahala pipili, pumwesto kung saan maganda pagtitreasurean, kung legit at kagaya nito mabasa natin. So ito 14 or 80 degree, compare natin to area, ito siya mga idol sa harap at sa compass. I-free natin yung compass, ayan na yung harap, ayan 14 to 80, ayan siya mga idol, ayan o, ayan, ito yung harap niya, 14 to 80 degree. Ngayon akyat tayo dito sa top, pinakatuktok. Kita niyo yung pinakatuktok dito, ito yung bato dito. Kita niyo yan, yung kanto, itong kanto, ito yung tinuturo ko. Itong line 14 to 80, ito siya mga idol, hilid. Maingay yung aso. So lipat tayo ng posisyon mga idol para masintro natin to. Ito yung continue. Kita niyo yung mga bato dito, ayan, naglinya papunta doon. Ito yung binabasa kong 340 to 61 degree. Ayan siya mga boss. Tignan niyo yung compass, ayan, at saka dito sa harap, ayan o. So ito lang yung malalaking bato, naglinya papunta doon. Ayan, malawak yan, malawak. Basta ito lang yung linya, dyan may naglinya, pero dyan wala na, distansya na yung bato. Dito di ganong linya, ito lang yung klarong linya at may mga line yung bato, ayan, papunta doon sa unahan. At saka sa susunod, ito yung kaya malapad to, napakaguhit. Lipat tayo, malagay natin to sa yung compass. Ito siya kaya malapad to mga idol, galing doon sa bato na yon papunta dito sa posisyon nito, malawak, ayan o. Kaya malapad ang pagkaguhit. Ayan. Kaya susundan natin north, south at saka east, west. Kung makita nyo to, ito na yung titignan natin, kukunan ng degree to compass at saka itong line na to na naglinyang mga bato. Galing dito naglinya papunta sa ibabaw. So una tayo ang east, west alignment. Yan siya mga idol. East-west alignment, free lang yung ulit yung compass. Ayan, at saka target natin to unahan. Ayan siya. Ito yung harap niya. So kuha natin. At saka yung isa south to north dito. Ayan o, nag-line. Tignan niyo yung compass. Free natin ulit yung compass para makita niyo yung hindi sasayad sa gilid. At saka dito, ayan. Ayan siya mga idol. Ayan. So, ito yung mga nakuha natin ng degree to compass at natunto natin kung paano siya basahin yung pyramid marker sign na yon. Na ito pala ang kinakologan sa pyramid. So kahit anong formang klaseng pyramid, compare through area, kahit na di ba ito naka-emboss or kahit na kanal siya mga idol, kanal or bundok na nagformang pyramid, yun ang ibabase mo talaga, compare through area. Saka ka-proceed doon sa tunay na treasure spots. Ayan, ito na, nabasa at nakita natin. Ngayon, sa proceed to treasure deposit,
Dahil dito sa pisingin na to, na compare area, yung naka-emboss na mga bato, ibig sabihin may dot dito. So ibig sabihin dito na parte may treasure dito. So di mo lang siya masasabing deposito ba or pwede deposito na, pero di natin matatawag direkta na dyan na mismo kasi ibang basa din na paraan yan.